Trillanes, pasok. Special mention ka po by VP Sara. A few weeks ago, she held a press conference wherein she said that you, Senator Risa Hontiveros, and Congresswoman Franz Castro are being... Ito namang One News, no? Ang problema sa inyo sometimes One News, nagpapaaway kayo ng mga politicians, di ba? Mga government officials, So, hayaan nyo ng si Trillanes ang makarinig dyan sa sinabi ni VP Sara. Kayo rin ang nagsusugnod di ba? Ito, tingnan nyo yung mukha ni Trillanes, Galit na, Trillanes, ano ka ngayon? Sabi po ni Vice President Inday Sara Duterte, meron raw kayong handler. Iisa raw yung handler nyo ni Hontiveros, Trillanes, at itong si Franz Castro. Ano yan, Trillanes? have one handler, that there's one person is orchestrating all these attacks against her. Duda ko yan. Kilala ko yan. Duda kung sino nag-orchestrate niyan. Duda ako dyan Bakit itong si Trillanes, hindi siya nagko-comment dito sa mga ginagawa ng Kongreso? Di ba? Itong si Hontiveros, bakit wala kang kibo sa mga ginagawa ng kung tutuusin ang daming palpak itong House of the Representatives. Pero never mong napakinggan na itong si Trillanes at itong si Hontiveros ay nagkriticize dito sa House of the Representatives. Kaduda-duda kayo, di ba? And that, Oy, Jane Bramlett, Tamsak, Sir Donmar, ayan. There's been an impeachment plan daw since last year. What's your reaction to that? Alam nyo, sinabi niya, she has a video. Sabi ko, Trillanes, iba yung tanong. Ang tanong, kaya pala hindi ka mananalo, Trillanes. Pinakinggan mo ba yung tanong ng reporter? Sabi niya, may handler ako kayo. Sino yung handler nyo? Bakit hindi mo masagot? Baka totoo yan. Bakit ang answer mo patungkol po sa sinabi ni VP Sara may video? Watch out ka dyan. Hinahamon mo si VP Sara tungkol dyan sa video? One of these days, alam ko, ipapalabas yan ni VP Sara. Tinatanong ka, Trillanes, meron ba kayong handler? Sabi ni VP Sara, iisa raw ang handler ninyo ni Hontiveros at itong Makabayan Black. Bakit iba yung answer mo? Bakit tinatanong ka about tinatanong ka ng English, sumagot ka ng Pilipino. Sumagot ka ng tinanong ka ng chemistry, ang sinagot mo trigonometry. Anong klaseng politician ka, Trillanes? Di ba? Sumagot ka, meron ba kayong handler? Ang sagot mo, yung video, ay nako, ang BO-BO. And that, there's been an impeachment plan daw since last year. What's your reaction to that? Alam nyo, sinabi niya, she has a video. Sabi ko nga, labas mo. Here's the problem with tatandaan ko yan, Trillanes, sa sinabi mo. Ilabas mo. Tatandaan ko yan. One of these days, ipapalabas yan ni VP Sara yung video na yan. Kasi kilala ko ang pagkatao nitong mga Duterte. Kilala ko itong si Vice President Inday Sara Duterte. Kung magbitiw ito ng salita, totohanin yan. Talagang may video siyang hawak. Watch out ka lang. Maghintay ka lang, Trillanes. With the media na hindi nyo sinisingil. Ma'am, asan na yung sinabi mo? Diba? She promised to, I will show you the evidence. That's a lie. Sinisisi mo pa yung sinisisi mo pa yung media. Sinisingil siya ng media. Kaso, ang sabi po ni VP Sara, it's not the right time para i-release yung video. Kahit nga ang mga Duterte supporters, hindi pa, walang hint at walang alam kung ano ang video na sinabi ni VP Sara. Tinanong, kinulit po si VP Sara itong mga media
Pero si VP Sara po ay in control. Okay? Hindi pa natin alam kung ano yung video na tinutukoy ni VP Sara. Maghintay. Maghintay ka lang, Trillanes. Alam mo, Trillanes, si VP Sara po, hindi po siya kagaya mo na putak lang ng putak, ha? Na wala ka namang ikapakita sa mga pinuputak mo. Si VP Sara, every time na mag-promise yan, every time na meron siyang ibibitiw na mga statement sa kanyang bunganga, totohanin niya. Kilala namin yan si VP Sara. Sa Davao pa lang, ha? Sa Bisaya pa, may baruganan si VP Sara. Ha? Pero ikaw, kaya nga ikaw, Trillanes, bumababa yung kredibilidad mo. Kasi ang dami mong hanash, ang dami mong sinasabi na wala ka mang ikapakita na ebidensya. Oh, ang dami mong mga akusasyon sa mga Duterte. Pero let us see kung mananalo ka. Huh? Yun lang ang aking tanong. Opinion ko lang ito, ha? Misdirection yan. She's always doing that. Magsasabi siya ng parang... Let me clarify sa aking mga audience. Hindi po ako galit kay Trillanes. Wala akong personal na galit kay former Senator Trillanes. Pero, sinusuplak ko lang ang kanyang mga statement. Okay? Kinukontra ko lang ang kanyang mga statement. Wala akong personal na galit ni Trillanes. Wala naman siyang ginawang masama sa atin, di ba? Sa akin. Personally, wala akong... Ang sa akin lang, ayoko lang ang kanyang prinsipyo. Ayoko lang ang kanyang mga ginagawa. Di ba? Pero personally, at the end of this politics, no, we only live once. So, wala. Mapapatawad lang natin yung tao. Ako dito, nagre-react lang ako dito kay Trillanes kasi nasasablayan po ako sa kanyang mga sinasabi. Klaruhin natin yan, ha? Parang totoo, may ite-threaten Oy, siya Senpai and H. Liza, hello po. siya, but she always comes up short. She never follows through. Wala yun. It's Sige. Tatandaan ko yung sinasabi mo, Trillanes. Tatandaan ko yan. Mapapahiya ka na naman dyan sa sinabi mo. Para lang sa kanilang mga influencers. So, Sen, I need a definitive answer. Do you have a handler or not? None. I never had. Di ba? Nire-remind siya ng reporter, do you have a handler? Kasi, sumemplang siya eh. Tinatanong siya, do you have a handler? Pero ang sagot niya, the video raw na sabi ni VP Sara, hoy Trillanes, makinig ka ha. Ang tinatanong po ng reporter ay patungkol sa iyo. Ang sinabi ni VP Sara patungkol sa iyo. So sagutin mo ang patungkol sa iyo. Hindi yung tinatanong yung sarili, yung pagkatao mo, ha? Pero bumabatikos ka dito kay VP Sara. So sobrang far out. You're out of context. Ika nga. 'Di ba? So importante, Trillanes, na marunong kang makinig. Marunong kang makinig sa mga reporter kung ano yung mga tinatanong. Yun ang importante. Hindi ka nakikinig. So, ikaw, kaya ka natatalo sa pagiging pagtakbo mo sa Senado kasi siguro hindi ka marunong makinig sa kung ano yung sinasabi ng inyong mga kalaban dati. Di ba? Di ko nga maintindihan, Trillanes, bakit galit na galit ka sa mga Duterte. Di ba? See, that's very important, Trillanes. Bigyan kita ng tip, ha, para manalo ka sa Caloocan bilang mayor. Pakinggan mo ang problema ng Caloocan. Unahin mo ang problema ng Caloocan para manalo ka ng mayor. Huwag kang makialam dito sa national, Trillanes. Kasi hindi ito relevant sa pagtakbo mo sa Caloocan. Ang problema ng Pilipinas ngayon ay hindi mo na concern. Ang problema po ni VP Sara sa politika ni VP Sara, hindi mo na yan problema. Problemahin mo yung ano yung pangangailangan ng Caloocan. Pero wala eh. Yung pagtakbo mo sa Caloocan, sablay ka.
Akala ko ba mag-focus ka sa Caloocan? Doon. Mag-ikot ka doon sa Caloocan. Humanap ka ng problema doon at isolve mo yung problema. In that way, mananalo ka. In that way, nakakatulong ka sa Caloocan. Hindi yung mangingialam ka, Marley PH, hello po, shoutout sa inyo. Hindi yung mangingialam ka pa kay VP Sara, mangingialam ka pa sa nangyayari sa national. Anong paki mo? Hindi ka na relevant, hindi ka na senador, hindi ka nga congressman. 'Di ba? Pakialaman mo ang sarili mo. Pakialaman mo ang Caloocan. Ha? 'Di ba? Nasaan ang utak mo, Trillanes? Kilala naman yung track record namin. Pagka meron kami... Kilala raw yung track record nila. Bakit? Ano yung track record mo? Sige nga, ano yung nagawa mo? Saan ka popular? Saan ka nakilala? Di ba? Kilala ka bilang isang sundalong kanin? Kilala ka na nagkudita-kudita at tapos nagsurrender? Doon ka kilala eh. Di ba? Kilala yung track record. Ano yung track record mo na ipinagmayabang mo? Wala kang dapat ipagmayabang, Trillanes. Yung ginawa mo dati kay Gloria Macapagal-Arroyo, sablay yun. Hindi yun dapat. Buti nga, pinardon ka pa ni, ni Pinoy. Pinursu na investigation, we see it through until the end, di ba? And kahit wala na ako sa posisyon. Pero wala naman akong galit sa Trillanes. I love you, Trillanes. I'm still pursuing that. And ngayon, I'm running after her. No? Ngayon yung impeachment, palagay ko, those politically... alam nyo, bigyan ko kayo ng idea, ha? Bakit hanggang ngayon, problema ni Trillanes na dapat ma-impeach si Vice President Inday Sara Duterte? Sige nga, may tanong ko sa inyo mga audience dito. Bakit itong si Trillanes gusto nilang ma-impeach si VP Sara? Sige, maghintay ako. Sa analysis nyo, kayong mga audience ko dito sa Donmar TV, bakit gusto ni Trillanes na ma-impeach si VP Sara? Bakit problema nila na ma-impeach si VP Sara? Sige nga, maghintay ako. Sige, mag-comment kayo. Bakit galit sila kay VP Sara? Di ba? Nako, daming DDS sa Caloocan, lagot ka Trililing. Ayan. Bakit ang problema ni Trillanes ay i-impeach si VP Sara? Sige. Ayan, sabi ni Elizabeth Bagsikan, malakas na kalaban against. Alam na natin. Ray Senior Espejo, parang may financier. Bakit? Good morning, Sir Donmar. Ayan, bakit hanggang ngayon walang katapusan? Bakit problema pa rin ni Trillanes ang mga Duterte hanggang ngayon? Bakit gusto nilang i-impeach? Sige, sino ang makasagot? Sino ang makasagot niyan? Sabi ni Jane Bramblett, tinik sa lalamunan nila ang mga Duterte. Correct? Pwede. Para ipalit nila si Romualdez ni Vice President. Pwede. Proven straight inidoro na raw si Trillanes. Sabi ni Ma'am Jeroy, good morning Ma'am Jeroy. Ayan. Sabi ni Maylene Castillo Bahinting, threat si VP Sara sa 2028. Correct. Pwede, di ba? Sabi dito ni Jim Apolinar, masyadong sakit sa kanila sa politika. Political ambition. Ayan. Kasi hindi nila kaya sa politika kakainin ng alikabok. Carlito Quintila. Natatakot si Trililing makasuhan. Ma-reopen ang kaso noon. Sabi ni Antico Palma. Ayan.
Kasi malakas si Sara. Sabi ni Ansclito Amodal. Sabi ni Teofela Sarmiento, takot sila kay VP Sara kaya gusto i-impeach para makapasok ang mga manok nila. Para makapasok ang mga manok nila. Pwede. 'Di ba? Kung matatandaan nyo, if you will try to analyze, ang target pa rin ni Trillanes, ma-impeach si VP Sara. Alam nyo ba kung bakit? Kasi kung ma-impeach itong si VP Sara, tatatak ito sa isipan ng taong bayan na hindi karapat-dapat mapresidente si VP Sara sa 2028. Yun. Pero hindi nila alam, kahit ma-impeach ito si VP Sara, malaking chance na mananalo pa rin ito sa 2028. Remember, Trillanes, hindi po Kongreso ang buboto ni VP Sara para manalong presidente. Hindi po Senado ang mag-vote kay VP Sara para manalong presidente. Okay? Ang taong bayan po, Trillanes. Remember that. So, yung mga pautot ninyo na meron kayong mga ino-orchestrate na sabi nga ni VP Sara, and I know meron siyang alam na merong handler itong mga taong ito, na talagang plano na pabagsakin si VP Sara. Now, anong epekto niyan? Mas lalong magagalit ang taong bayan at mas lalong mananalo si VP Sara sa 2028. Kasi kilala ko itong si Trillanes eh. Tatakbo ito eh. Tatakbo na naman ito sa 2028. I know for sure sa analysis ko, tatakbo ito. Now, sagabal si VP Sara. So, you have to destroy VP Sara first bago ka tumakbo sa 2028. Dati na itong nangangarap si Trillanes na masira ang pangalan ng mga Duterte. Pero hindi nila kayang siraan. Kahit anong paninira nyo, hindi na po naniniwala ang taong bayan. Weng Bihag, hilo po. Di ba? Aware na mga Pilipino, alam that na unfit siya to hold public office. 32 million? Nagbulag-bulagan ka ba, Trillanes? Sabi niya, si VP Sara raw, kilala raw sa taong bayan na unfit raw to be the president. Hindi raw fit ni VP Sara maging leader. Trillanes, hello! 32 million po ang naniniwala kay VP Sara. Saan banda sa sinabi mo, ikaw Trillanes, nag-fake news ka na naman eh. Gumagawa ka na naman ng mind conditioning eh. Wala talaga sa hulog yung mga pinagsasabi mo. Ang taong bayan po, 32 million po ang may gusto na si VP Sara ay tatakbong presidente sa 2028. Di ba? Siguro, Trillanes, ikaw lang ang nagsabi niyan. Ikaw lang ang naririnig kong nagsabi niyan. Di ba? Ano ka ba, Trillanes? Not only the vice presidency, but any public office. I think may problema ito. Sige nga, i-enumerate mo yung problema. Anong problema ni VP Sara? Sige nga. Psychologically. But more than that, nakita natin, may history of corruption. Sa totoo lang, kitang-kita talaga sa mukha ni Trillanes, no? He is very insecure sa mga Duterte. Sa totoo lang, yun ang opinion ko, Trillanes, ha? And abuse of power. Marami yun. Ni-mention mo, abuse of power. Saan banda si VP Sara nag-abuse ng power? Saang banda? Wala namang ginagawa si VP Sara. Ang nakikita ng taong bayan si VP Sara, tumutulong sa taong bayan. Saang banda sa sinabi mo, Trillanes, na si VP Sara ay nag-abuse ng kanyang power? Di ba? Di ko maintindihan. Sa totoo lang, Trillanes, saang banda siya nag-abuse ng kanyang power?
Grabe itong taong ito mind conditioning. The impeachment is a very high bar to cross, to reach. The grounds that you said last time we spoke to you, you've documented 25 articles of impeachment. All of them are hard to prove. Graft is hard to prove. Abuse of public trust is hard to prove. How confident? Alam mo, it's really hard to prove if wala kang ebidensya. It's really hard to prove na ang isang tao matino magtrabaho. Kaya nga, Trillanes, ikaw, nahihirapan ka na ibagsak ang mga Duterte. You can never put a good man down. Ika nga. Are you that this will result in something tangible? Okay. Remember that the impeachment is an exemption. Buti pa sa'yo, Trillanes, ha? Si VP Sara, ha? Nag-mention po si VP Sara na may 5 offense siya na ibibigay na nagawa ni Bongbong Marcos na pwedeng ika-impeach niya. May 5 ginawa si Bongbong Marcos. Ha? Ikaw, let me ask you this question, Trillanes. You give us an example. Okay? Ikaw, magbigay ka ng example. Anong offense ang nagawa ni VP Sara na pwedeng ika-impeach niya? Magbigay ka. Para masasagot natin kung totoo, tama ba o mali. Kasi kung matino ka, naging senador ka man, kung matino ka talaga, Trillanes, magbigay ka ng example. Kasi kung wala kayong ikabigay na example, there's no reason for you to say na impeachment kay VP Sara. 'Di ba? Kung i-impeach nyo si VP Sara, lahat yan ay galit. I-impeach mo ang isang tao kasi galit ka. Ganun lang ba ang ating basihan ngayon? Sabi ni Richie Lamila, good afternoon sa lahat dyan. Trililing hopeless na yan. Laos na yan. Diyan. Di ba? Magbigay ka. Ipaunawa mo sa taong bayan, Trillanes, kung ano yung mga offense na ginawa ni VP Sara that will lead her to impeachment. Kung matino ka, ganyan ang gagawin mo. To the bank secrecy law. Kagaya nung Bank secrecy law? O nga, alam mo pala yung bank secrecy law. Bakit ka nag-mention ng bank secrecy law? Sige nga. Okay. Remember that the impeachment is an exemption to the bank secrecy law. Bakit? Gusto mong paimbestigahan si VP Sara kung magkano ang kanyang pera sa kanyang bangko? Yan, nagtatanong lang kami sa kung yan ba ang gusto mong mangyari. Gusto mo bang i-open ang bangko ni President Duterte or ni VP Sara? Pati dapat ba nating pakialaman pati bangko nila? Kagaya nung when we conducted an impeachment trial against former Chief Justice Corona, hindi talaga... yung Corona, sablay yun eh. Diba? Hindi ko lang alam ha, pero maraming lumalabas na mga sa TikTok, no? Na naging kawawa yun si Corona. Di ko lang alam kung gaano yan ka totoo ha. I've heard about it, but I've never researched pa about it, okay? Pero yun daw kay Corona, kawawa daw yun kasi wala raw yung kasalanan si Corona. Lang daw yun. Tinuturo lang raw yun si Corona. Ako naaawa ako nun kay Corona pero hindi ko alam kung totoo o hindi ba yung nagawa. Yun lang narinig ko ha, na marami ang nagsasabi na kawawa raw yung si Corona kasi tinuturo lang yun siya sa kanyang kasalanan. Gaano yung katotoo? Kaya makita yon, no? Pero because of the impeachment, we were able to get the bank executives. Lumabas talaga yon. In the case of Sara Duterte, nakita na namin yon. And it was already confirmed by the ombudsman then that the AMLAC confirmed that the documents I had were the same as the ones with AMLAC. And doon, yung bank transactions ni Duterte
Ang tatay na naman, no? Tatay, ano ang tatay? The mistake that he made was joint account sila. Joint account with? Di ko nga alam yan eh. Joint account with? Ni Sara. So that's one. So si VP Sara, ang akusasyon ni Trillanes, si VP Sara at si former President Duterte, joint account raw. How true is that? Di ko nga alam eh. Di ko yan alam. Mabilis ma-prove yun kasi pag sinomon mo yung bank executives, ilalabas yung transaction history. Pero Trillanes, remember, if si former President Duterte and VP Sara has a joint account, anong kasalanan doon? Patunayan nyo muna na meron silang kinurap na pera. Patunayan nyo muna, ito mga kalaban, ito lalahatin natin sa mga kalaban po ni VP Sara at ni former President Duterte na nagsasabing corrupt itong mga Duterte, patunayan nyo muna na meron pong pera na kinuha nitong mga Duterte na ito. Patunayan nyo yung bangko nila. Di ba? Si Trillanes na nagsasabi sa bank secrecy law. Baka kung i-open natin yung bangko ni VP Sara at ni Duterte, baka mapahiya lang tayo. 'Di ba? Yung walang pera. 'Di ba? Yan ang hirap sa atin eh. Akusa tayo ng akusa sa isang tao na wala naman tayong ebidensya. Bago ka mag-akusa sa isang tao, meron kang ebidensya para hindi ka mapahiya. O akusa ka ng akusa, di ba? O yun lang ang suggestion ko sa inyo, Trillanes. Because we are talking here about a joint account of Duterte and VP Sara. So, what is your implication? Anong nasa joint account na yan? May pera bang ninakaw? Nagtatanong po kami, si Duterte ba at si Sara nagnakaw ng pera sa joint account na yan? At talaga bang totoo na may joint account itong si Duterte at si VP Sara? Iba ka propaganda na naman yan. O baka mind conditioning na naman ito? Patunayan mo muna, Trillanes, bago kami maniniwala sa inyo. Kasi, Trillanes, dito sa Donmar TV, Trillanes, gusto namin ebidensya muna. Gusto ko nga, one of these days, si Trillanes, gusto kong i-interview dito sa Donmar TV. Trillanes, kung nakikinig ka ngayon, gusto kitang i-interview. Hindi kita babastusin kasi hindi naman ako ganyang tao. Kahit kalaban ka ng mga Duterte, Trillanes, I still respect you. No, nire-respeto ka namin kasi tao rin naman si Trillanes, 'di ba? Ako hindi naman ako kagaya ng ibang vlogger na kahit galit sila kay Trillanes, ako may respeto ako, no? Lahat na. Kung sino man kasi this is only politics. There are things marami po life more than politics, no? So kaya ako at the end of the day, lahat tayo magkapatid, magkamag-anak lang tayong lahat sa mata ng Diyos. Magkapatid tayo sa mata ng Diyos kasi ayokong magalit kay Trillanes. Ito naman ay nag-criticize lang ako kay Trillanes. Ang sabi ko, patunayan mo Trillanes na si VP Sara at si Duterte ay may kinurakot na pera dyan sa joint account. Kasi kung you will speak about joint account, walang problema. Hindi naman ito bawal sa batas natin na maka-joint account ang isang ama at anak. 'Di ba? Saang banda sa batas natin na bawal ang gumawa ng joint account ang ama at ang anak? 'Di ba? Nagtatanong lang tayo. Are you giving malicious anong tawag yun? Nagdududa ka ba? Wala na yun. Then, meron siyang in-encash na manager's checks against a known drug lord associate of Michael Yang. Dalawa yon when she was mayor. So, yan ang dapat patunayan mo, Trillanes. Kasi matindi yung akusasyon na yan. Okay? Patunayan mo yan. Pero, I believe na kinasuhan mo na si Duterte, si Bongo, patungkol dyan, di ba?
Diyan, malalaman natin yan. Kung mananalo ka, edi totoo yung sinabi mo. Pero kung matatalo ka, it means sablay yung mga ebidensya mo. So hintay lang tayo, rirespetuhin natin yung korte niyan. People will argue na hindi naman yan covered nung vice presidency niya. Well, yes, technically, but it establishes a pattern of behavior, a history of corruption, bribery ito. How did you get a hold of that information, the check? Correct. Tama yung sagot ni tanong, tama yung tanong ng isang reporter. Paano mo ito nalalaman? Okay? Tinanong siya. Let us hear kung anong sabi niya. Ang vice presidency niya. Well, yes, technically, but it establishes a pattern of behavior, a history of corruption, bribery ito. How did you get a hold of that information, the checks? Correct. Ando dun sa documents that I got noong 2016. Okay. And Saan nga ay? Ang tanong, Trillanes, saan mo nakuha yan? Yung dokumento na yan. Saan mo nakuha yan? ito yun sa sa ombudsman. Ando doon, specific, in-encash ang manager's check under her name. Kaya Specifically hindi for the encash checks, what are you trying to say? What does that prove? It doesn't prove graft eh. But it proves bribery. She was mayor, we have the SALENS, hindi niya dineclare yun. Tapos, Wala siyang exact na answer eh. Saan nga galing yung Trillanes? Pero duda ko, gawa-gawa na naman ito eh. galing sa known drug lord associate. Okay. So that's Galing daw sa known drug lord na associates. Sige, let us see ha. Sa mga sinasabi po ni Trillanes, kung ito ba ay papasa sa korte. Okay? Kasi hindi malinaw eh. Ang kanyang tinatanong siya, saan mo nakuha ito, information na ito, na ganun, may check ba, yung ganun. Hindi ko maintindihan eh. Basta, magulo yung explanation sa totoo lang. galing sa known drug lord associate. So that's a problem. But Sen, Yan. when we talk about impeachment, no, importante yung numbers, right? Yes. We saw it nung time nung in-impeach si Chief Justice Corona. Right now, you decided to run for mayor, sarado na yung filing, di na natin mababawi. You can't go for the Senate, where I think pursuing this would be easier, no? Are there numbers? Is there some sort of campaign going around? Kasi so far, the lawmakers that we have been speaking to, they've been saying wala naman daw. Again, drawing from my experience dun sa Corona impeachment, we started at 10. 10 kami, 13 yung acquittal. Kasi depende yung sa bar. No? Kami alam namin na guilty, na hindi na talaga fit to hold the position as Chief Justice. Pero yung iba, they're still waiting for the public opinion kasi quasi legal ito. So ngayon, pag lumabas lahat yan at lumabas yung public opinion, I think the senators will follow. Pagka Ang problema, if ang public opinion hindi pabor sa inyo. Di ba? You are talking about the public opinion, Trillanes. Pero ang tanong, if ang public opinion ay hindi papabor sa inyo, wala rin. Useless. Court of public opinion, sinabi na guilty si Sara Duterte, then they will be forced to convict. Ang tanong guilty ba si VP Sara sa public opinion? 32 million magsasabing guilty si VP Sara? Imposible. So dyan pa lamang, malabo ka ng manalo. Malabo nang ma-impeach si VP Sara. Kasi when talking about public opinion, we are talking about the 32 million who voted VP Sara. Ganyan lang. Sa Donmar TV, ganyan lang kasimple mag-explain. Ganyan lang kasimple mag-explain. Ang trabaho ko bilang vlogger, i-explain ko sa inyo in layman's term na mauunawaan nyo. Di ba? You are talking about public opinion. Ano ba ang public opinion? Di ba? Sinusuri ng korte ang opinion ng taong bayan.
Okay? O ano ba ang opinion nyo? Dapat ba nating i-impeach si VP Sara? Yun. So, malabo. Because si VP Sara has numbers when it comes to public opinion. She has 32 million who loves and supports VP Sara. Paano yan? So, sobrang malabo na maging ma-impeach si VP Sara. Di ba? Isip-isip rin Trillanes. Sorry, Sen, we've got 5 minutes left on the clock. We need to talk about your mayoralty candidacy. I know you've said the first thing mas mabuting pag-usapan natin yung pagiging mayor mo. Ano ba ang magawa mo sa Caloocan? Bakit usap tayo ng usap sa national? Wala, hindi ka na relevant sa national do is stamp out corruption, and that's your biggest advocacy. There's a plan there, but what exactly is the plan? I mean, every politician says that, right? They're running to help the poor, to stamp. Ay talaga? Jane Bramblett, talaga? Totoo yan? Wala kang ngang naipasang batas, Trillanes? Ay talaga? I-research ko yan kasi hindi ko pa na-research si Trillanes. Alamin ko kung ano yung batas na naipasa ni Trillanes. Sige. I-research ko yan. About corruption, but what specifically is the plan? Okay, the plan is by not taking commissions, you will lower the cost of everything. Oh, correct. Tama ka naman dyan, Trillanes. Ako, sa totoo lang, bibilib ako sa inyo kung gagawa ka ng proyekto sa Caloocan na hindi ka hihingi ng mga komisyon sa proyekto mo. Tama ka dyan. Goods and services na pinopocure. Ako, sa totoo lang, sang-ayon ako dyan kay Trillanes, ha? Oh, for the first time, sumang-ayon ako kay Trillanes. Oh, how true na yan ang gagawin mo, Trillanes. Ako, okay yan. Okay yung ginawa Trillanes kasi tinanong si Trillanes, ha? Oh, tinanong siya. Oh, ano yung style na kung magiging mayor ka ng Caloocan, how will you improve Caloocan? Oh, sinabi niya sa mga proyekto, hindi siya mangungumisyon. Tama. Pwede. Yun ang nangyayari sa Caloocan. Ang focus nila is kunyari infrastructure because that's where the commission is. So, yun ngayon, imbis na Tama si Trillanes dyan. Sa totoo lang, no, ang mga may nabalitaan ako meron akong isang kaibigan na ang trabaho niya ay kontraktor, no? Siya ay kontraktor. Siya po ay kinukuha ng mga politicians to build mga infrastructures, yung mga roads, no? O, sa mga bukid-bukid, yung sa bundok, mga daanan ng mga bundok, siya yung isa siyang kontraktor, yun ang negosyo niya. Sabi niya sa akin, malaki talaga ang komisyon nitong mga politicians. Sabi niya sa akin. O di syempre, kontraktor sila. Merong usapan yan. Na ito yung aming ito yung aming budget for this certain project. At pero ang pipirmahan mo, ganito kalaking pera. Pero yung matatanggap mo in reality, iba. For example, example lang. Yung isang proyekto ng daanan ng sa bundok, no, ng isang barangay. Ang budget is 20 million, okay? Ang i-sign ng contractor is 20 million. Pero ang tatanggapin ng contractor is only 15 million. Okay? Ang tatanggapin ng contractor is only 15 million. So yung 5 million, hindi na natin alam saan yun pupunta. Kung pupunta ba yun sa mayor or kung saan, di ba? Marami na ang doon. Pero example lang yun, ha. Sabi pa nga na yung kaibigan ko, mas malaki pa ang kanilang maibulsa. So, itong sinabi po ni Trillanes na kapag siya ay ma-mayor sa Caloocan, kung si Trillanes ang maging mayor at gagawa siya ng mga infrastructure sa Caloocan, sabi ni Trillanes, hindi po siya mangungumisyon. Di maganda, magaling. Okay yan. Kung tutuhanin mo yung ginagawa mo, Trillanes,
hahanga ako sa iyo. 'Di ba? Hahanga ako. Kung ako ang taga Caloocan, boboto ako sa iyo kung 'yan para sa kaunlaran ng bayan natin. Ako, saludo ako kapag gagawin mo 'yan, no? That's my opinion, ha. I'm not being biased here, okay? Kahit galit tayo kay Trillanes dahil kontra ito ng mga Duterte, pero tama itong mga sinabi niya. And we hope totohanin niya. 'Di ba? I hope totohanin niya. Nire-realign sa social programs. Mila Musa, maraming salamat. That would, so, yun, ganun lang kasimple. To be blunt about it, are you saying that the incumbent has been taking commissions? Tinatanong ngayon si Trillanes na yan bang mayor ngayon sa Caloocan are taking commissions dito sa mga infrastructures. Let us hear from Trillanes kung anong sagot niya. Incumbent mayor? Definitely. No, may mga Sabi niya, definitely. So, hoy, sino yung mayor ngayon sa Caloocan? Totoo ba yan? Totoo ba na meron kang mga komisyon na kinukuha dyan sa mga infrastructures? Kasi sinabi ni Trillanes yan lang, nagre-react lang tayo, ha? So sila, yung pamilya nila ng corruption. And alam na yan. It's an open secret. So, is Trillanes saying na corrupt yung mayor ngayon sa Caloocan? Yan bang ibig sabihin mo, Trillanes? Nagtatanong lang kami. May mga kaso sila, yung pamilya nila ng corruption. And alam na yan. It's an open secret sa City Hall. It's an open secret sa City Hall. No? Kaya nga, biruin nyo, ang laki nung ira ng Caloocan, and yet, walang benepisyo sa mga taga-Caloocan. So, yung mga taga-Caloocan, they know this. No? Kaya hindi pwedeng madaan sa propaganda to. And yet, they've been in power. They've been incumbents for many years. So what kind of work would you have to do to get the numbers? I think may best practices na, may template na. What happened to, let's say, Pasig with Vico Soto in just one term, he turned things around. Mayor Isko Moreno, he also turned things around in one term. So you can do that simply by not pocketing the money of City Hall. May slogan din po ba kayo? Si Benor Abalos, kalaban ng kriminal. Very small. Kayo preposition. Kayo may ganun ba? Pag-iisipan na. Alam nyo, sa totoo lang, gusto kong ma-interview si Trillanes kasi nakikita ko itong si Trillanes, he is open to interview kahit nga mga DDS vlogger. Open ito si Trillanes. Gusto kong ma-interview ko ito si Trillanes ako, kung mag-interview ako kay Trillanes, magprangka ako sa kanya. Di ba? Pero hindi ko laitin si Trillanes. Hindi ko, to be professional enough, ayoko namang bastusin yung tao. Tao rin naman ito So, ang mga tanong ko, siyempre tatanungin natin kung patungkol po dito sa mga Duterte, tatanungin rin natin patungkol sa mga, sa kanyang pagiging mayor. One of these days, baka makuha ko yung number ni Trillanes. Gusto ko siyang ma-interview dito sa Donmar TV. Okay. Don't forget the preposition, Pero ito, if it's that simple, ay marami namang magagandang loob, like you said, Mayor Vico of Pasig. Ano yung challenge sa actual na pagpapatupad nung talagang malinis lang na pamamalakad? Kasi marami ring mababangga dyan. Pero yung experience ko, it's just saying no. That's the difference. Oy! Nagre-remind na po yung ating secretary sa mga moderator, si Migs Duhina. 485 likes. Ayan. Out of 717 viewers. Pa-help sa mga di pa nakapag-like, guys. Tayong sa tulong na lang. Ayan, sabi ng nagagalit na yan si Migs Duhina, yung secretary natin. Hoy, mag-like na tayo. Like and share. Difficult part. But since I became a senator, I've been saying no. Kaya ngayon mga kalabang ko, wala sila mahanap sa akin na Pero Senator, alam natin, ang local, ibang laban yan Kailangan meron kang mga kaalyado sa barangay level. And Efren Infante, magandang hapon. madalas, pag malinis ka, hindi sila aalyado sa'yo. I mean, how do you plan to bridge that gap? Okay. I've been doing my rounds. I've been campaigning directly to the people. Meron kami mga leaders on the ground. And sabi ko nga,
we've been tracking the numbers. Hindi naman kami, times 5 na yung in-increase namin since 6 months ago. So I think we're doing the right thing and we're on the right path. Yeah. Well, we look forward to the months to come, see more of you, and of course more developments over But in also- the ICC. Yeah, but also the taxes, right? You said you were going to cut taxes. Pero yun nga, it's a bit. I'm not. So, dyan tayo nagtatapos sa interview ni Trillanes. Sabi ko sa inyo, magaling ha? Magaling yung yung tinanong si Trillanes, ano ang magagawa mo sa Caloocan? Sabi niya, hindi po siya mangungumisyon. Sakasakaling siya po ay mag-build ng mga infrastructure sa Caloocan. Magaling. Ako, sang-ayon ako, pabor ako doon sa sinabi ni Trillanes. Unless, if tutuhanin yon ni Trillanes ang kanyang mga sinasabi. 'Di ba? Kasi Trillanes, alam na natin, marami na pong mga politicians, how will you convince the Filipino people na totoo po ang mga sinasabi ninyo? Oh, 'di ba? Ako wala akong problema sa mga sinasabi ni Trillanes. Magaling 'yun, magaling 'yun. Ito I'm not referring to Trillanes anymore. Ang nire-refer ko lahat ng mga politicians, the tendency of these politicians is ang galing natin magsalita during the campaign na ito yung gagawin ko, hindi ako mangungumisyon sa mga ganito, ganyan. Pero pagdating sa panahon, 'di ba? Gumagawa rin ng mga kabalastugan, 'di ba? So ang dami na nating naririnig na ganyan. So sana naman itong mga sinasabi ni Trillanes, kaabang-abang, 'di ba? Aabangan namin 'yan kasi kung mananalo ka Trillanes, tatandaan talaga namin kung talagang iepekto yung mga infrastructures na gagawin mo sa Caloocan by not having commissions dito sa mga proyekto na ito. 'Di ba?